Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pasensya na po, ngayon lang po tayo nakapag-vlog ulit. Anyway, pag-usapan po natin, Alice Guo, buisit na buisit, ang mga senador. Ang daming hindi nakapagpigil sa kanilang pagkabuisit kay Alice Guo. Senator Risa Hontiveros, nangunguna. Jinggoy, Joel Villanueva. Talaga namang hindi nila napiga si Alice Guo at hindi nila napasagot sa gusto nilang marinig. So ito yung nangyari dati kay BP Sara. Yung hindi nila mapiga, hindi nila mapasagot sa gusto nila. Hindi nila madala sa way na gusto nila. So kaya galit na galit sila kay Alice Guo. Pag-usapan din po natin, Kibuloy, tumakas ba? Naaresto ba? O sumuko? Napakagulo po ng balita. Tumingin ka po sa ABS-CBN, may balita sila na arrested. Kibuloy arrested. Meron din silang balita, ABS-CBN din, Kibuloy surrender. Napakagulo. Or ginugulo talaga nila ang balita. Pag-usapan din po natin, spoiled brat daw si BP Sara. Sinagot po yan ni BP Sara na hindi siya bratinela. Bago tayo magpatuloy, paki-like po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. So, kanina napanood ko yung hearing kay Alice Guo at tawa ko ng tawa. May mga eksena kasi na nakakatawa naman talaga. Lalo na kay Jinggoy. Galit na galit si Jinggoy. Talagang mapapatawa ka. Hindi nila mapasagot si Alice Guo sa gusto nilang marinig na sagot. Yung gusto nilang malaman, hindi sinasabi or ayaw sabihin ni Alice Guo. Unang-una sa kanyang identity. Ito yung nakaraang hearing pa no? Nahirap na hirap sila kung si Alice Guo ba talaga ay Pilipino o Chinese. Meron daw dalawang identity, Guo Huaping, yan ang pangalan niya sa Chinese o sa China, at Alice Guo naman dito sa Pilipinas. Sa akin, parang malinaw na sa akin na dalawa talaga ang identity ng mga foreigner. Sa Korean, ganito rin eh. Meron silang tinatawag na English name. Meron silang tinatawag na Korean name. No? Kaya lang kay Alice Guo, nakakuha siya o nakapag-process siya ng document dito sa Pilipinas para siyang naging Filipino citizen. Mayroon siyang birth certificate, kanya nga lang irregular at nakakuha siya ng passport. So, doon sa kanyang dokumento, Filipino citizen siya. Itong Chinese name niya at mayroon daw siyang Chinese passport. Lately na lang ito eh. At si Hontiveros ang nito. Galing to kay Hontiveros eh. Hindi naman niya sinabi kung saan galing, saan niya nakuha, kung sa PNP ba, sa NBI, hindi naman sinabi. Kasi gusto siguro ni Risa Hontiveros, kanyang credit yon. So pampaganda niya yon. Ang problema ko lang sa identity ni Alice Guo, ayaw niyang aminin na siya ay si Guo Huaping. Hindi rin naman niya ina-admit, hindi rin naman niya dinideny. So, hindi niya ina-admit na siya si Guo Huaping, hindi rin niya dinideny. Basta ang sagot niya, pag tinanong siya, ikaw ba si Guo Huaping? Ako po si Alice Guo. Yan sagot niya. Tawa ako ng tawa doon. No? Hindi talaga nila ma-corner si Alice Guo. Bakit? Yung iba kasi, mga foreigner, nag-a-apply sila ng Filipino citizenship. Unang-una, sa buwis. Mas mura kung ikaw ay Filipino citizen.
no, foreigner ka, nakakuha ka ng Filipino citizen, mas mura ang buwis mo. Ang requirement niyan, alam ko, kailangan manirahan ka dito sa Pilipinas ng 10 years bago ka pwede nang mag-apply ng Filipino citizen. Ganon din sa aasikaso ng mga dokumento mo, papeles mo, mas madali rin mag-process kung ikaw ay Filipino citizen na. So, yan yung mga advantage. Kaya yung ibang foreigner na malagi na dito, nanirahan na for good, nag-a-apply sila ng Filipino citizen. So, doon, napakagulo. At gulong-gulo kahit senador. So, hindi malinaw pa rin kung si Alice Go, siya rin si Go Waping. Yun ang gustong palabasin ng mga senador, hindi nila napalabas. Anyway, punta tayo sa death threat. No? Yung sinasabi niyang death threat, meron daw siyang death threat. Yun ang inaabangan ko. Baka bigla na lang sabihin ni Alice Go na ang mga Duterte ang ang nagkandak ng death threat sa kanya, no? Kasi pinapalabas ni Royce Ontiveros na si Digong ay protector ng Pogo. Yan yung mga sinasabi sa comment ng mga troll. Yun ang inaabangan natin. Pero wala tayong narinig. Merong sinabi si Alice Go na yung mga natanggap niyang 5 death threat, no, hindi Pilipino. Malinaw yun. Ganon din yung pagtatanong nila kung paano siya nakatakas, sinong tumulong. Ang sagot ni Alice Go, may isang babae, pero hindi siya Pilipino. Hindi rin siya Chinese, pero Asian. Asian ang sagot. Hindi sinasabi ni Alice Go, maaring sa executive session. Kasi parang humiling yata ng executive session si Alice Go. Doon niya na lang sasabihin kung sino yung nagde-death threat sa kanya at kung sino yung tumulong sa kanya sa pagtakas. May mga sinasabi rin si Alice Go na inoperan siya na tumakas. Tapos nung bandang huli daw, parang gusto niyang bumalik na lang sa Pilipinas. Nasa barko na siya, nasa laot. Paano siya makakabalik? So, mayroong talagang hindi sinasabi si Alice Go. Malalaman mo talagang may tinatago siya. Meron siyang mga bagay na ayaw aminin at gusto na lang itago. So, ginagamit niya yung right niya for her own safety, yung right niya to discriminate. So may mga ganon, kaya hindi siya makapag-comment, hindi niya masagot yung kanyang yung tinatanong sa kanya. Anyway, pumunta tayo sa sindikato ng Pogo. Alam nyo, pagdating sa sindikato, pilit din nilang pinipiga si Alice Go. Sino ba ang kumbaga mastermind ng mga sindikato sa Pogo? Ibig ko sa isip-isip ko, paano nila mas mapipiga si Alice Go doon sa Senado at ikakanta niya kung sino yung mga leader ng sindikato sa Pogo? Napakalabo nun. Maaring yun nga yung nag-death threat sa kanya. Paano niya sasabihin in public? Ang nakikita ko sa mga senador, gusto nila maging magaling na, uy, napaamin ko si Alice Go. Sinabi yung mga mastermind, mga leader ng sindikato sa Pogo. Speaking of sindikato, may mga sindikato sa droga, may sindikato sa agriculture, at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, may mga sindikato dyan. Example na lang natin sa agriculture. Okay? Si Pangulong Bongbong Marcos umupo mismo
umupo mismo sa agriculture, di ba? 1 taon mahigit siya ron. Nawala ba yung sindikato dyan sa agriculture? Eh hindi. Biglang sisipa na naman ng mga gulay, sili, magiging 1,000 per kilo, sibuyas. Isipin mo, sili, 1,000 1 kilo. Ibig sabihin lang yan, may sindikato sa agriculture. Isang tabi muna natin yung pogo, ano? Kung itong mga sindikatong ito, no, nakakapagbigay ng payola sa PNP, DOJ, DILG, at lalo na doon sa pinakamataas. At tumatanggap itong mga to na nabanggit kong mga ahensya. Sa palagay nyo, matitigil ang sindikato? Hindi. Para mo mabuwag ang sindikato, nasa Pangulo yon, nasa Presidente yon. Kung gusto niyang labanan ang sindikato, susunod ang PNP, DILG, Department of Justice, Bureau of Customs. Susunod lahat yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi man niya totally nabuwag yan, pero na-paralyze niya yan at nabawasan. Nabawasan mag-operate yung mga sindikato. Kumbaga kumalma sila, naglaylo. Laylo lang. Inantay lang nila yung pagbaba ni Pangulong Digong. At nung bumaba na nga si Pangulong Digong, nag-ooperate ulit. Nung umupo na si Marcos, tuloy ang operasyon. Naglaylo lang. Ito yung sinasabi nating continuity. Kaya natin binoto si Bongbong. Naniniwala tayo na meron ng susundan eh. May pattern na eh. Susundan na lang ni Bongbong eh. Kaya ang daming bumoto sa kanya. First time simula nung EDSA Revolution. First time nakatanggap ng isang kandidato na super majority. History yan. Simula EDSA Revolution. Yun ang hinahanap natin eh, continuity. Kasi mahirap mo talaga masugpo itong mga sindikatong ito. Mapatay mo man yan, leader niyan, may susulpot na ibang leader naman na mamumuno sa sindikato. So dapat lang, continuity lang, tuloy-tuloy lang. Kaya lang nawala yung sinasabi nating continuity kay Bongbong Marcos. Hindi natin nakita yan. So, kung doon sa sindikato ng Pogo, doon po sa Pogo, ang mga customer ng Pogo ay Chinese. Wala pong involved dito na pera ng gobyerno. No? Ang dapat tumrabaho dito, unang-una, Pangulo. Sugpuin yan. Yung sindikato dyan, yung mga krimen dyan. Ang gagalaw, PNP o DILG, PNP. Eh, ang problema, kung itong mga to ay tumatanggap ng payola mula sa sindikato ng Pogo, ay magdiretsahan tayo. Kasi, ang sindikato, unang gagawin niyan, magbabribe. No? Kakausapin yung mga ahensya na yan na nabanggit natin. Makikipagkasundo, makikipag-areglo. So, kung sila ay tumatanggap, diretso ang operasyon ng sindikato. No? Naintindihan nyo? So kahit anong yung sinasabi ko, kahit anong pag-iimbestiga nila kay Alice Go, kahit malaman nila kung sino yung mga leader na yan, ipapasa lang nila yan sa PNP. Ito yung resulta ng aming investigasyon. Magre-recommend sila sa Pangulo. Ito yung kasi kailangan kasuhan to si Alice Go ng ganito.
ito yung mga kasabwat, kailangan kasuhan yan. Kung hindi naman kikilos yung presidente at DOJ, PNP, hindi makikipag-cooperate. Dahil alam mo na, tumatanggap, wala din. No? So para masugpo mo yung sindikato, hindi kailangan investigasyon sa Senado Presidente pa rin. Doon pa rin magre-rely ang tao. Sabi ko nga, wala namang involved dito na pera ng bayan sa Pogo Mas magandang masugpo talaga yung sa Agriculture, Bureau of Customs, yung may mga involved dyan na pera ng bayan Doon naman sa sindikato ng Pogo, yung zona ni BBM, sinabi niya, ban na ang Pogo effective today. So ano pang legislation ng Senado ang gagawin nila? Gagawa pa ba sila ng rules and legislation tungkol sa Pogo? Ban na ang Pogo So useless. 'Di ba? Useless. Ano pang gagawin nilang rules? Wala na nga, ban na nga ang Pogo. So mga ano na lang to, mga nagpapakyut na lang at magpapagwapo na lang yung mga senador dyan. Wala na ring saysay yan. Baka imbitahan na naman ng Congress si Alice Go. Ganun na naman. Ganun na naman ang mangyayari. Ang naaalala ko nung unang upo ni Bongbong Marcos. Kailan ba siya umupo? June? July? Sabihin natin after 2 months ng pag-upo ni Bongbong Marcos. July, September, October, July, August, September. Mga September, 2022. Tinapanood ko yung mga session, mga hearing ng Senado. Si Mig Zubiri pa ang presidente. Ano yung mga hearing nila? For about economy, for about mga trabaho. Ang ganda Ang ganda ng mga session, ang ganda ng mga hearing. After mahigit 2 years, eto na. Ano na yung mga privilege speech tungkol sa KOJC, privilege speech ni Bato, tungkol sa EJK, wala na sa ekonomiya, wala na sa makakatugon sa kahirapan, trabaho. Yan yung mga inaatupag ng senador nung unang buwan ni Marcos. Napakaganda, di ba? Ngayon puro politika. Politika sa Senado, sa Congress. Makikinabang ba ang taong bayan dyan? Kay Alice Go? EJK? Kay Kibuloy? Walang pakinabang ang taong bayan dyan. Ang gusto ng taong bayan, trabaho. Inflation, pinaka-importante. May mga formula si tatay ni Bongbong Marcos dati. Mas maraming mahirap, mas maganda. Mas tatagal tayo sa pwesto. Narinig ko yan dati, bata-bata pa ako. Kumbaga, ito yung formula ng mga korap. Ito yung mga formula ng korap. Mamaya sasabihin ko sa inyo. So, tungkol sa sindikato, Pangulo, Presidente, ang unang susugpo niyan. Kahit ano pang investigasyon na gawin sa Senado, sa Congress, hindi nila masusugpo yan. Presidente pa rin, babalik ka pa rin sa Presidente. Yung pagtakas naman ni Alice Go, parang hinihintay ko rin. Sinong tumulong? Baka sabihin Duterte. So, nag-expect tayo Baka idamay ang Duterte. Pero maganda, hindi po nasangkot ang pangalang Duterte. So, balik tayo sa sindikato. Ang presidente pa rin ang makakabuwag niyan. Kung gusto niya.
Kay Kibuloy naman, mayroong nagsasabi, sumuko, mayroong nagsasabi na aresto. So, hayaan na natin kung ano totoo doon, no? Ang pinag-uusapan ngayon, si Kibuloy ba ay ipapadala sa Amerika? Kasi yan yung kinatatakot ng member of KOJC at ni Kibuloy. At parang yan yung arrangement o agreement na ino-offer ni Kibuloy dati na susuko siya pero wag siyang ibibigay sa Amerikano. Sa kaso ng extradition treaty, malabo po siyang i-extradite dahil mayroon siyang kaso na haharapin dito sa Pilipinas. Kung mayroon kang kasong kinakaharap sa Pilipinas, hindi ka pwedeng i-extradite ng gobyerno. Kailangan mong harapin muna yung kaso dito sa Pilipinas. Kaya lumabas yung salitang extra rendition. Ito yung kinatatakot ni Kibuloy na kapag nahuli siya, pwedeng makipagsabuatan yung mga leader o ahensya ng gobyerno, mga leader ng ahensya ng gobyerno, halimbawa DILG, PNP, pwedeng makipagsabwat para madukot si Kibuloy. Ngayon, nasa Camp Crame si Kibuloy, nasa Camp Crame rin yata si Alice Go. So, kung ibibigay siya, yung leader ng Camp Crame, AFP yata yan. Kung ibibigay siya sa Amerika o Amerikano, ibig sabihin extra rendition ang nangyari, hindi extradition treaty. At wala tayong, hindi legal yung extra rendition, hindi po legal yun. Hindi legal dito sa Pilipinas yun. So, ibig sabihin yan, hindi sumunod sa batas ang ating pamahalaan mismo. Kapag hinayaan nilang dukutin si Kibuloy or ibigay nila. Pero kung dadaan sa batas, extradition treaty, hindi po pwedeng kunin o ibigay si Kibuloy. Hindi pwedeng kunin ng Kano o ibigay ng Pinoy si Kibuloy dahil meron siyang kaharaping kaso dito sa Pilipinas. Ang presidente lang, balik tayo, presidente ulit. Kung gusto talaga, o kaya nakapangako na si Marcos kay Biden na ibibigay niya si Kibuloy, magagawa ng presidente. Hawak niya DOJ, hawak na PNP, lahat ng papalag dyan, yung mga judge, o judiciary, lahat ng papalag, kaya niyang patahimikin niya, kaya niya yan, no? Kasi ina-appoint ng presidente yung mga judge. So, siya talaga pinaka-powerful. So, yun ang problema ni Kibuloy. Yun lang naman ang ayaw niya. Humarap siya sa husgado o pwersahin siyang humarap sa husgado ng Amerika. Unang-una may death penalty yata sa Amerika. Hindi ko na na-research yan. Hindi ko alam kung may death penalty sa Amerika, pero parang meron, no? Anyway, punta po tayo kay VP Sara, no? Kay Vice President Inday Sara. Ito yung mga naging palusot ng mga congressman at congresswoman. Tinawag nilang spoiled brat si VP Sara. Dahil kasi naging unusual ang pangyayari, hindi pangkaraniwan. Hindi sila sanay na yung kanilang resource person ganong makasagot sa kanila. Sila nga itong parang spoiled brat eh. Ang spoiled brat, tinatawag na bratinela. Ito yung mga bata na may mga bad behavior.
yung masamang gawain. Parang kapag hindi nila kapag yung gusto nila hindi nasunod, umiiyak yung mga bata, no? Yung mga spoiled, umiiyak. At ang spoiled brat, ito'y tinatawag lang sa mga mayayaman. Bagay lang ito. Bagay lang itong itawag sa mga anak mayaman, sa mga mayayaman. Kung adult ka naman, ito yung mga nagwawala sa restaurant, nagkamali lang yung, halimbawa sa department store, nagkamali lang yung cashier, o kaya sa pila ng pagbabayad, yung mga nagwawala na mga mayayaman, yung nakikita natin sa traffic, yung bang hindi mo lang napagbigyan, mga anak mayaman, mga nakikipag-away. Ito kasi yung mga tao na kung ano yung gusto nila at hindi nila nakuha yung gusto nila, galit na galit ng mga yan. Yan yung mga ugaling spoiled brat. Yan ang tinatawag na spoiled brat. Si BP Sara, hindi bagay sa kanya kasi hindi siya anak mayaman. At hindi ganun ang mga ugali ng spoiled brat. No? Talagang makikipagdikdikan yan. Parang bata na iiyak ng iiyak yan. Dahil hindi niya nakuha yung gusto niya. So yan yung spoiled brat. Napakalayo yan at hindi bagay yan kay BP Sara. Sila siguro ang parang naging spoiled brat. Kasi sila yung ngumangawa ngayon. Sila yung nag-iiyak eh. No? Hindi nila nakuha yung gusto nila kay BP Sara. Sila ang tunay na spoiled brat. Bukas, September 10, budget hearing ng OBP, part 2. Kasi pinost lang ni, tawag nito, Kimbo. Deferred, nakapost lang ang budget hearing ng OBP. Ang gusto ko, wag nang dumalo si BP Sara. Ewan natin kung dadalo siya. Pero aabangan natin yan. Pero ang gusto ko, wag na siyang dumalo. Itong mga congressman, yung sinasabi ko dati na may formula, ito narinig ko lang sa mga anti-Marcos. Mas maraming mahirap, mas malaki ang chance mo na magtagal sa pwesto. Ano? Halimbawa, congressman ka. Mayroon 3 termino. Congressman. Ganon din sa mayor, ganon din sa governor. Mas maraming mahirap. Dito ngayon papasok yung vote buying. Dahil ikaw ay isang corrupt. Ano? Mas gusto nila yung mas maraming nangangailangan. Dahil pag pinasukan mo na ng vote buying, maaari ka talaga magtagumpay. Siyempre, bibili ka ng boto doon sa mga lugar na mahina ka. Hindi ka bibili sa lugar na malakas ka rito. Kahit hindi ka na bumili ng boto, diyan panalo ka. Doon sa medyo mahinang lugar, doon ka bibili ng boto. So, makikita mo, no? Halimbawa, sa Makati, mayroong mahirap na lugar sa Makati. May talagang napakaunlad. Sentro ng salapi. Sentro ng finance. So, doon ka magtataka. Talagang may formula yan. No? Doon sa mahihirap, doon sila ngayon, kumbaga mag-aagawan. Kung dalawa silang kandidato, doon sila mag-aagawan ng boto. Ang mga mayayaman magdi-decide yan on their own. Kung sa mga bawat lugar ay may mga trabaho, may mga pera sila, maayos ang ekonomiya, maayos yung kabuhayan, kahit bilhin mo, bumili ka ng boto, hindi yan kukunin. Ano? Hindi kukunin yan. May pera eh. So, yun yung narinig ko dati at naalala ko kanina. Habang nanonood ako ng
hearing kay Alice Go. Yung formula din na narinig ko sa Makati. Ang napaka-unlad talaga ng Makati. Pangalawa sa Quezon City, yan alam ko eh. Pero bakit may mahirap sa Makati? At nananatili. Parang ayaw nilang paunlarin yung parte doon na mahirap. Yan din yung formula. Kaya nagtatagal yung pamilya doon. Nakuha nyo. So, ganyan ang ginagawa. Kasi kung ikaw ay walang ganyan mga strategy, first term mo lang, pangalawang term mo, tatakbo ka uli. Talo ka. Kumbaga, yung ibang strategy hindi mo ginawa. So, naka first time ka lang, first term, pangalawang term mo, talo ka na. So, may mga strategy ka na hindi ginawa. So, yung vote buying na yan, iiral yan at iiral. Dahil yung ibang mga korap na politiko, pinapanatili nila yung kahirapan sa kanilang lugar. Napakahirap talaga ng laban ng mga Pilipino. Napakahirap ng laban ng Pilipinas na ito. Dahil dyan sa mga politiko na yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.